Informal settlers have been a long-standing issue in the University of the Philippines, Diliman. There are 28 areas where squatting communities reside, all of which are land owned by UP. Some of these areas, such as Village A and Village B, are designated residential areas for UP employees and their families. Some areas, such as Pook Malinis and Pook Libis, are only lent to UP employees until the university needs the land again. Most of these areas, such as Cruz Naligas and Pook Aguinaldo, have been infiltrated by informal settlers over time. The common issue present in most of these areas are families and extended families of UP employees who have already retired or who have already passed away still continue to stay past their lease. Another common problem is the rapid expansion of houses and property over unused land and the increasing population of informal settlers. Residents living in Village A and B and their families hold legitimate titles to their land, such as Emma Canedo of Village B. Naging UP employee po ba kayo? Oo, dati. Sa main line. Ano po yung trabaho niyo doon? Library aid. Ano po kayo nakatira dito sa Dito, community? anong pa kami nito? Ngayon nga, from Mani, sa Tamesa, nip lang nito 1957. Pero itong lugar na to, kasi doon kami sa kabila doon kami sa area 2, ganyan, gano'n. Ito kami, 1963. People who have settled on the land across Village B, near the College of Fine Arts, have informally called their land Village C. They are people who are not employed by UP and who have no relatives employed by UP. Two mothers from Village C admit that they are squatters on UP land. Empleyado po ba kayo ng UP? Hindi. Naging empleyado po ba kayo? Ang problema dito, parang ano na kami, yung mga nganit na yung ano namin dito. Paano po nangangalit? Na ano ka, ibinuha dito. Yun. So, yung problema na is yung kalilipat. Kung sakali, sana man kami ulilipat at sana man kami lugar ano. So, yung ano sana is okay lang sa amin na malilipat basta sa maayos din na lilipat. Basta may malipatan na kasi since na tumira lang din kami ng libro dito, hindi din naman kumbaga hindi din naman ito sa ng UP na magtira kayo dito, diba? So kami lang mismo ang may gusto ang tumira dito. So baka meron naman yung big concern na na ilipat kami sa maayos na lugar o kaya gano'n na lang, hindi naman kami hihingi ng basta nailipat lang kami sa maayos, wala lang basta-basta na ang sirain, bigyan kami na gusto saka bigyan ng maayos na malipatan rin kasi hindi na din sa amin ito, diba? Hindi naman makipaglaban para lang mailipat. The University of the Philippines Diliman Police has a special unit to address the communities of informal settlers inside the campus. The Special Task Force on Squatting Communities, Housing, and Utilities is a 5-person team headed by Sergeant Jocelyn de Peralta. The job of the task force is to implement laws against expansion of houses or renovations without permits and to preserve UP land, especially those unused. Sergeant Jocelyn has only been on the job for 1 year, but she is known and respected by the communities she visits almost every day. Her style of leadership is motherly, for she is strict and firm, having a sharp eye for rule breakers, but warm and friendly, calling residents of each area by name. Sa kami talagang kahit maaari walang bagong struktura na maitatayo. Actually, makita mo yung 493 hectare na talagang occupied na ng mga tao. Kasi may katulad ng Village C, magtatayo ng building dyan. Ililipat sila. Ewan ko lang kung saan sila ililipat. So tingin niyo po ba may dadating na panahon na yung UP wala na siyang mga communities na informal settlers? Posible po kayong mangyari yun? Within the vicinity ng academic oval, pwede. Pero yung labas, palagay ko mahihirapan. Hindi mo na magigiba yung Cruz Naligas, ano? Nagigiba mo pa ba yan?
Pribado na. Hindi naman, hindi pribado. Kaya nang wala silang magaganda ang bahay nila, pero wala silang titulo. It is the job of the UPDP Task Force to implement the laws of the UP Office on Community Relations. UP covers 493 hectares of land ranging from academic, residential, commercial, and even agricultural purposes. The task force must maintain the size of property and housing and manage the population of the squatting communities. The issue of land ownership and informal settlers' claims to UP land is complicated. Some families continue to claim they have a right to the land even if their contracts have expired, while other families overstay the lease given by UP. But without any titles, informal settlers cannot have a full claim on any land even if they have lived on the land before UP was established. The De La Cruz family has lived in Pook Aguinaldo for 4 generations. Lola Olympia is the second-generation resident. She and her daughter claim that they are the original residents having more right to the land than the university. Siya. Paano nga uwi ako ng probinsya? Dito ang aming probinsya. Anong probinsya namin? Wala. Ilang taong ka na, Lola? 75. Asawa mo, asaan? Patay na, dito namatay. Dito na. Ilan taon na po kayo nakatira dito? 75, dito na siya pinanganak. 1936 ako pinanganak. 1936? Dito na. Ewan ko kung ilang taon yun. Naabutan niyo po yung mga Amerikano? Siyempre naman. Amerikano, hapon, naabutan ko lang. Talaga po? Dito po sa lugar na to? Nandito lang kayo? Dito. Pamilya niyo po dito rin? Lahat, pati mga ninuno ko, lahat dito. Ang lola ko, 1908 daw. 1908? Kung kailan ginawa yung UP? Di alam. Lola, hindi po ba 1950s pang dumating, lumipat yung UP dito? So, sino yung dating may-ari ng lupang ito? Ito? Hindi ko nga alam kung sino may-ari. Basta kami dito na pinanganak. Kaya malay ko kung sino yung nagmamay-ari nito. Ngayon nga, yung maangkin anong gagawa ko? Hindi ko alam. Bakit ho, hindi na pa tituluhan ito, Nay? Hindi nga namin alam kung ba't hindi nila patitulan nung matatanda sa una. Kasi nga raw, red o no red nung araw. Hindi sila marunong. Ano pong itsura ng lugar dati, yung mga palayan? Ay naku, gubatan to. Talang gubat. Gubatan. Maraming kakahuyan Alam mo dito. ba, maniniwala ka ba na ang bahay namin ay ang dating haligi niya na kakwate? Pel. Ayan o. Yung ganyan. Ipel, kakwate. Yan ang mga haligi ng bahay namin nung araw. Ganun. So, masasabi niyo kayo po talaga yung original. Talagang kami ang original. The cries of entitlement from these families may never end, but what is certain is that ownership of the land will always belong to UP. Officer for Community Relations Professor Thelma Maguro explains why the problem of informal settlers is a delicate one that cannot be solved by linear thinking. She explains the different factors and groups involved in implementing policy and the role of her office in all of these. Siyempre, may mga grupo tayo ng pagtingin nila ay dapat walang sino mang informal settler na nandyan. Kasi yung grupo na yan ay lupain ng UP. Therefore, dapat yan ay para lang sa paggamit ng mga estudyante at ng iba pang stakeholders ng komunidad, ay ng universidad. Pero of course, on the part naman ng community, sasabihin nila, bakit ano pagkakaiba ng aming human rights sa human rights ng isang student at saka ng isang faculty? Diba? So, ang hirap. Ang isang pwede kong sabihin ay, ang realidad ay nandyan, ang informal settlers. So, whether we like it or not, halos kasing tagal na rin sila ng universidad. May komunidad, kasabay na nag-exist ng universidad. May karapatang pantao ang ating mga estudyante, faculty and staff. In the same manner, meron ding pantay na karapatang pantao yung informal settlers natin. So, ako as OCR director, mas ang concern ko ay paano nating matutulungan itong informal settlers na makahanap ng mas secured na titirahan at tatayuan ng bahay para magamit natin ng universidad yung lupang kinatatayuan nila. Passion pa rin po ng job ninyo at saka ng job po ng office ninyo ang
matulungan din po ang informal settlers sa pagkakailanganin po ang lupa. Dapat po magbibigay din po kayo ng alternative na lugar para malipatan po nila. Actually, officially, ang mandato lang naman ng OCR ay makatulong sa pagpapanatili ng isang matiwasay at produktibong komunidad. At pag sinabi natin, kung claim muli ng lupain ng UP at yung usapin ng pagpapaalis sa kanila, hindi simpleng usapin eh. Oo nga. It's a very complex process. At ang tinitingnan namin na maaaring maging papel ng OCR ay makatulong sa paglalarga ng isang proseso kung saan pwede magkaroon ng dialogue at tulungan at unity ang universidad at yung ating communities rather than illegal. Yung UP po, bilang isang public university, and being a public service university, may ba siyang mag-invoke ng legal basis para mag-evict ng informal settlers? Pero dahil ang UP ay may sariling charter, by having its own charter, meron din siyang karapatan na mag-impose, gumawa at mag-implement ng sariling mga patakaran na tingin niya ay makakatulong to safeguard yung universidad. So, sa ng pagpapaalis sa mga informal settlers, sa tingin ko may karapatan siya. Kasi yung buong area na grinan sa UP ay grinan para maging lugar para sa pasilidad ng isang academic institution. So, tingin ko meron. UP owns the land, therefore UP has all the rights to evict everybody else na nandyan. Masalimutang actual na proseso. So, dahil may mga batas, pero meron ka rin sinusulong ng mga paniniwala, para ma-implement mo yung batas, consider mo ngayon yung mga paniniwala mo at anong pwedeng banggain or saan pwedeng mag-meet yung karapatan mo legally at yung mga sinusulong na paniniwala at ang reality. So may mga ganun kang konsiderasyon. Babalik ako sa mandato ng OCR. Binuo yung OCR ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs para maging katuwang ng OVCCA sa pagpapanatili ng kaayusan at ng mahusay na ugnayan relasyon sa pagitan ng universidad at saka ng mga komunidad. Sa usapin ng informal community, ang official na stand ng OCR ay kilalanin yung kanilang pagiging bahagi ng buong lupain ng universidad. Pero kung ang usapin ay dapat bang mamahagi ng lupa, klaro yun na sa charter ng UP hindi naman siya pwedeng mamahagi talaga ng lupa. Kung dapat ba silang paalisin, ang sinasabi rin ng patakaran ng UP at ng agreement with some organizations ng community natin na ay pwede silang manatili sa pwestong pinapwesto nila ngayon o tinitirhan hanggat hindi pa kailangan gamitin ng universidad yung espasyo para sa mga proyekto niya. Pero pag sinabi na ng university na kailangan namin gamitin ang espasyong tinitirhan nyo ngayon, obligado sila. As Professor Maguro explained, it is necessary to examine the reality by which the university and the community of informal settlers belong. And the reality is, informal settlers exist in the university. Yes, it is clear in the UP Charter that when the university needs its land, the squatting communities must leave. But it is also clear that being the state university that protects the rights of the people, it has an obligation to help and serve the poor. There is a need for fair dialogue and representation of involved groups. The best solution to the problem of informal settlers may be achieved by finding where the policies of UP meet its core values.